Kinabukasan, umalis si Jiang Chen sa kanyang apartment at pumunta sa isang kagubatan. Pagkatapos ay kumuha siya ng mapa, hinawakan ito gamit ang dalawang kamay, at habang tinitingnan ito, nagsimulang magtanong kung aling paraan ang tama. Hindi siya sigurado kung naligaw ulit siya. Sa sandaling iyon, may sumigaw ng malakas para humingi ng tulong. Si Jiang Chen, na sinusubukang hanapin ang daan, ay nagsimulang lumingon sa likod at, sa isang nalilitong hitsura, nagsimulang magtaka kung sino ang sumisigaw. Sa likod niya, may isang higanteng puno sa lupa. Sa tabi nito, may espada. Sa tuktok ng puno, may isang lalaki na may puting buhok na nakahawak sa isang sanga. Humihingi siya ng tulong dahil natatakot siya sa taas. Tumalikod si Jiang Chen, nagsimulang tumingala, at nang makita ang lalaki, nanatili siyang tahimik, nag-iisip. Nagpasya siyang tulungan siya. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa kanya, at ginamit ang kakayahang tinatawag na growth of all things vine. Sa paggawa nito, maraming sanga ang lumabas mula sa lupa, at nagsimulang sumulong patungo sa lalaki. Bago niya bitawan ang puno at nahulog mula sa puno, ang mga sanga ay nakabalot sa kanyang katawan na pumipigil sa kanya sa pagkahulog. Makalipas ang ilang segundo, tuluyang bumagsak sa lupa ang lalaki. Inilagay niya ang dalawang kamay at magkabilang tuhod sa lupa, at habang humihingal ng malakas, ipinaliwanag niya kay Jiang Chen na siya ay medyo natakot. Gusto lang niyang iligtas ang pugad ng ibon. Naisip niya na ang pugad ay tila hindi mataas, ngunit sa pag-akyat, napagtanto niya na ito ay talagang napakataas. Nilapitan siya ni Jiang Chen, nagsimulang tumingin sa kanya, at habang ang isang patak ng pawis ay nahuhulog mula sa kanyang pisngi, nanatiling medyo nalilito, nang makitang ang lalaki ay natatakot sa taas ngunit nagpa siya pa ring umakyat sa puno upang iligtas ang pugad ng ibon. Hindi niya alam kung tulala ang taong ito. Tumayo ang lalaki. Siya ay isang matandang lalaki. Inabot niya ang kanyang kamay patungo kay Jiang Chen at, sa isang kaaya-ayang hitsura, nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanya at tinanong din kung ano ang gusto niya bilang kapalit. Tinanong ni Jiang Chen na nawala ang lalaki kung alam niya kung paano makarating sa Tianjiao Camp. Tinalikuran ng lalaki si Jiang Chen at, habang naglalakad siya palayo sa kanya, ipinikit ang kanyang mga mata at, na may ngiti, sinimulan siyang hilingin na sumunod dahil pupunta rin siya sa Tianjiao Camp dahil may gawain siya doon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo, nagpasalamat sa kanya, at nagpa siyang sundan siya. Sinimulan ni Jiang Chen na sundan ang lalaki. Inabot niya ang kamay niya sa kanya, at nagpa siyang magtanong ng kaunti tungkol sa kanya. Tinanong niya siya kung awikin din siya. Medyo nalilito siya dahil dinala ng lalaki ang kanyang espada sa likod sa halip na itago ito sa inventaryo ng sistem. Nagsimula siyang maglakad sa harap ni Jiang Chen, at ipinaliwanag na siya ay talagang hindi isang awikin, ngunit isang mahilig lamang na mahilig magsanay gamit ang espada. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Jiang Chen, nagsimulang tumingin sa kanya sa mga mata, at sa isang masayang ngiti, ipinaliwanag na noong bata pa siya, wala siyang talento. Matapos mabigong mag-awakening, lumaban siya at nahirapan sa loob ng halos 10 taon at hindi pa rin kayang bumili ng banyo sa lungsod. Sa sandaling iyon, siya ay ganap na desperado. Tumakbo siya sa mga bundok, nakakita ng isang maliit na abandonadong cabin, umakyat sa ibabaw ng isang mesa, at naghanda na magbigti. Ngunit nang tumingin siya sa isang tabi, nakita niya ang isang espada. Nang makita ang espadang ito, bumalik sa kanya ang kagustuhang magpatuloy sa pamumuhay. Mula noon, nagsimula siyang magsanay gamit ang espada araw-araw sa bundok, nagsanay sa pagguhit ng espada sa loob ng 20 taon, at pagbabakod sa loob ng 30 taon, at pagkatapos ay bigla siyang nagkaroon ng paghahayag. Tinanong niya si Jiang Chen kung mukhang hindi ka panipaniwala. Si Jiang Chen, na medyo nalilito, ay tumugon na ito ay tiyak na isang bagay na hindi ka panipaniwala. Hinawakan ng lalaki ang espada gamit ang kanyang kamay, nagsimulang tumingin sa lupa, at tinanong si Jiang Chen kung gusto niyang matutunan kung paano hawakan ang espada. May alam siyang special move. Bago niya masabi ang pangalan ng espesyal na hakbang, pinutol siya ni Jiang Chen at tumanggi. Nang marinig ito, inalis niya ang espada, ipinikit ang kanyang mga mata, at may kaaya-ayang ngiti, naisip na medyo naiinip si Jiang Chen. Nagpasya siyang hintayin ang sandaling nais ni Jiang Chen na matutunan kung paano hawakan ang espada. Nagsimulang tumingin si Jiang Chen sa langit at nang makita ang lumitaw, hindi niya maiwasang magulat.
Sa masayang tingin, hiniling niya sa lalaki na tumingin at tinanong din siya kung hindi iyon ang Tianjiao Camp. Pero sa gulat ng lahat, nawala ang lalaki. Nagsimulang tumingin si Jiang Chen sa paligid at, nang mapansin na wala ang lalaki, medyo nataranta siya at nagsimulang magtaka kung nasaan ang lalaki. Naisip din niya na masyadong kakaiba ang matandang ito. Kasabay nito, sa Tianjiao Camp, ilang helicopter ang nagsimulang lumipad sa kalangitan. Sa pasukan, may receptionist at sa harap ng desk, may malaking linya ng mga tao. Hiniling niya sa lahat ng mga henyo na papasok sa kampo na unang pumunta at pumila para sa pagpaparehistro. Ang bawat isa ay makakatanggap ng isang pulseras ng pagkakakilanlan na hindi maaaring alisin maliban kung ang isa ay tinanggal. Isang lalaking may itim na buhok ang nagsimulang lumapit sa pasukan. Makalipas ang ilang sandali, turn na ni Jiang Chen mula sa Chujiang City. Natanggap niya ang pulseras ng pagkakakilanlan at sinimulan itong ilagay sa kanyang pulso. Sa kampo na ito, naroon din sina Mu Hangqiu at Luo Sandao. Dinala nila ang kanilang mga kamay sa kanilang mga dibdib, nagsimulang tumingin kay Jiang Chen nang may mapagmahal na tingin at hindi nila maiwasang mamulaklak nang makitang dumating din siya sa kampo. Para kay Mu Hangqiu, siya ang kanyang guro at para kay Luo Sandao, siya ang kanyang benefactor. Hindi napigilan ni Jiang Chen na medyo nalilito dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang pagiging benefactor ay mabuti para sa kanya, ngunit ang pagiging master niya ay hindi. Nagsimulang mag-away ang dalawa. Sa isang agresibong hitsura, nagsimula silang mang-insulto sa isa't isa. Hindi alam ni Luo Sandao kung bakit tinawag ni Mu Hangqiu si Jiang Chen na pag-ibig. Maraming beses na niya itong pinayuhan na magbasa ng mas kaunting mga nobelang romansa upang hindi siya makapagpapantasya ng walang kabuluhan tulad ng mga lalaki. Sumagot si Mu Hangqiu na tama siya, ngayon alam na niya kung ano ang tunay na pag-ibig. Ayon sa kanya, wala si Luo Sandao. Habang nag-aaway silang dalawa, nagpakita ang Little Nine. Naglabas siya ng isang piraso ng pakwan, nakapikit, at habang kinakain niya ito, ipinaliwanag kay Jiang Chen na nag-i-enjoy siyang panoorin ang pag-aaway nilang dalawa. Nanatiling tahimik si Jiang Chen dahil napakalaki ng impormasyong ito para sa kanya. Sinimulan siyang ituro ni Luo Sandao gamit ang kanyang daliri at tinanong kung bakit napakalapit niya kay Jiang Chen nang walang anumang dahilan. Nilapitan siya ni Mu Hangqiu, hinawakan ang braso nito, sinimulang kutyain si Luo Sandao at hiniling sa kanya na ihinto ang pagiging narcissistic dahil hindi niya ito sinusundan. Ayon sa kanya, si Jiang Chen ang may huling nagsabi, si Jiang Chen ay hindi nagsabi ng kahit isang salita. Nang makita ito, sinimulan siyang ituro ni Luo Sandao gamit ang kanyang daliri at, sa isang mapanuksong ngiti, sinabi sa kanya na matagal na niyang sinabi ito at ngayon ay nagkatotoo na. Sinimulan ni Mu Hangqiu na hawakan ang mga dulo ng kanyang mga daliri. Nagsimula siyang tumingin sa lupa at ipinaliwanag sa kanya na napakagwapo ni Jiang Chen. Lumapit sa kanya si Luo Sandao, ipinatong ang kamay sa balikat, ipinikit ang mga mata, at habang tumatawa, tinanong siya kung matalik silang magkaibigan ngayon. Sinimulan siyang tingnan ni Mu Hangqiu at ipinaliwanag na pakiramdam niya ay pareho na silang mas mabuting magkaibigan at magkaribal sa pag-ibig. Maaari lamang silang ituring na mga kaibigang kaaway. Nang makita ito, nagsimulang magpawis si Jiang Chen at naisip na kakaiba ang mga babae. Sa sandaling yon, isang malakas na putok ang narinig hindi kalayuan sa kanila. Nagsimulang tumingin ang lahat patungo sa direksyon ng putok at nakakita ng kurtina ng usok. Habang nawawala ang kurtina ng usok, nagsimulang magtaka si Jiang Chen kung ano ang nangyayari. Nagsimulang tumingin ng kaunti si Luo Sandao at napagtanto na may nag-aaway. Lumitaw ang parehong lalaking nakita namin sa pasukan ng kampo. Sinimulan niyang igulong ang kanyang manggas, ikuyom ang kanyang mga ngipin ng mahigpit, at sa isang agresibong hitsura, nagsimulang magtanong kung sino ang nakikipaglaban. Hindi pa lahat ay nakapasok sa kampo at may nakikipaglaban na. Hindi niya alam kung ang taong ito ay naghahanap ng kamatayan. Si Jiang Chen, na nasa likuran niya, ay nagsimulang titigan siya ng husto at napagtanto na siya ang patrol instructor. Hindi niya alam kung may third level strength ang mga instructor. Lumapit ang instructor sa lugar ng laban, ngunit may nagbigay sa kanya ng malakas na suntok sa tiyan, dahilan para maitaboy ang kanyang katawan pabalik. Nang makita ito, hindi napigilan ni Jiang Chen na manatiling gulat. Ang katawan ng instruktor ay itinapon pabalik at nahulog sa lupa.
Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, ibinuka ang kanyang bibig, at habang dumudugo, ay nag-utos sa iba na ipaalam sa mga nakatataas dahil ito ay nawawala sa kamay. Naiwang tulala si Luo Sandao nang makitang isang third-level master ang itinapon sa ere sa isang segundo. Sa isang nagulat na hitsura, nagsimula siyang magtaka kung sino ang tumama sa instruktor. Sa isang seryosong hitsura, ipinahayag sa kanya ni Mu Hankyu na sila ang mga namumukod-tangi mula sa zone ng Jiangnan. Isang babaeng may pulang mata na nakasuot ng damit na assassin ang lumitaw. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang balakang, nagsimulang tumitig sa instruktor, at nanatiling tahimik. Ang pangalan niya ay Tang Ying. Siya ay isang assassin. Ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Siya ang pinakabatang assassin ng Tianji Tower. Sinasabing kamakailan lamang ay pinaslang niya ang isang mahusay na antas ng 4 na master sa bansang Sakura. Lumitaw ang isa pang lalaki na may pulang buhok. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng malakas na enerhiya. Nagsimula siyang tumingin sa kanya at hindi niya maiwasang ngumiti. Ang kanyang pangalan ay Bai Feng at siya ay kilala bilang ang munting Diyos ng kamatayan. Siya ay isang disipulo ng punong commander ng East Sea Defense Line. Siya ang pinakamaliwanag at pinakapromising na binhi sa distrito ng militar, ngunit may mga psikolohikal na problema. Madali siyang mawalan ng kontrol at maging demonyo. Lumitaw ang isa pang lalaking asul ang buhok. Pinahaba niya ang espada sa langit, nagsimulang tumitig kay Jiang Chen, at nagsimulang ngumiti. Ang pangalan niya ay Xiao Bihan. Ang kanyang lolo ay isa sa 7 tagapag-alaga ng Daxia. Nagkaroon siya ng propesyon ng King Lian Sword Immortal, na maihahambing sa isang banal na antas ng propesyon. Sinimulan ni Luo Sandao na tingnan si Xiao Bihan na may takot at sinabi kay Jiang Chen na kilala niya ang maldito na aso na ito. Ang epikong espada na nasa kamay niya ay ninakaw sa kanyang bahay. Si Jiang Chen ay nagsimulang tumingin sa kanya nang may kalmadong tingin, at nang makitang siya si Xiao Bihan, wala nang pag-aalinlangan sa kanya na siya ay isang kababalaghan dahil ang kanyang lakas ay higit na nalampasan ng kay Xiao Yuanwu. Hindi alam ng mga tao kung sino ang sabay na inaatake ng tatlo. Sa gitna nila, may lalaking walang sando na may kulay kahel na buhok. Tumayo siya, nagpatibay ng isang nakakasakit na paninindigan, at naghanda sa pag-atake. Habang nawawala ang kurtina ng usok, kinulong niya ng mahigpit ang kanyang kamao at nagpasya na oras na para mag-counterattack. Sa isang mamamatay tao na hitsura, inipit niya ng mahigpit ang kanyang kamao at, gamit ang lahat ng kanyang lakas, nagbigay ng isang malakas na suntok sa lupa na pinaghiwa-hiwalay. Siya ay isang invincible descendant. Ang kanyang pangalan ay Jiang Wushuang. May 3 propesyon daw siya at lahat ay kakaiba at nakatago. Kakaibang malakas siya dahil hindi siya matalo ng 3 magkasama. Nagsimulang tumingin sina Mu Hankyu at Luo Sandao kay Wang na may nagulat na tingin. Maging si Jiang Chen mismo ay nagulat nang si Wushuang ay pangatlo sa Daxia ranking list. Hindi niya alam kung makakaharap ng kanyang maliliit na insekto ang taong ito. Sa sandaling iyon, si Xiao Bihan ay nakakuha ng momentum, tumalon, hinawakan ang espada gamit ang 2 kamay, at naghanda sa pag-atake. Tumingala si Jiang Chen at, nang makita ito, naisip na hindi ito maganda. Lumapag si Xiao Bihan sa lupa, pilit na hinawakan ang espada, dahilan para magsimulang pumutok ang lupa. Napakalapit niya kay Luo Sandao, ngunit sa kabutihang palad ay hinawakan siya ni Jiang Chen sa balakang, tumalon, at umiwas sa kanyang pag-atake. Si Xiao Bihan ay nagsimulang tumitig kay Wushuang na may seryosong hitsura, at pinuri siya dahil napakalakas ng kanyang wind fist. Sinimulan ni Jiang Chen na tingnan si Xiao Bihan at nakuha ang kanyang atensyon. Sinimulan ni Xiao Bihan na kalubanin ang espada, at nang makita si Jiang Chen, medyo nagulat siya. Narinig niya na siya ang pumatay kay Xiao Yuanwu. Muli niyang binunot ang kanyang espada, sinimulang ituro ang dulo patungo kay Jiang Chen. At habang ang kanyang katawan ay napapaligiran ng isang malakas na aura, nagsimula siyang tumitig ng mabuti kay Jiang Chen. Sa kabila ng paghamak din sa walang kwentang Xiao Yuanwu, ngayon ay mamamatay na si Jiang Chen. Noong una, binalak niyang harapin muna si Wushuang, at pagkatapos ay alagaan ang isang langgam tulad ni Jiang Chen, ngunit dahil narito siya, nagpasya siyang magsimula sa kanya. Hindi hinayaan ni Jiang Chen na matakot siya. Inabot niya ang kanyang kamay sa tagiliran, pinakawalan ang makamandag na ambon ng Little Nine.
Sa isang hitsura na puno ng determinasyon, sinabi niya sa kanya na kahit na ang kanilang lakas ay naiiba, ang pamilya Xiao ay talagang bulok sa kaibuturan nito. Pinahaba ni Xiao Bihan ang kanyang espada sa isang tabi at nagsimulang lumapit kay Jiang Chen. Nang makita ito, iniunat ni Jiang ang magkabilang kamay sa tagiliran at naghanda sa pag-atake. Bagamat nangako siya kay Uncle Jigang na hindi ipapakita ang kanyang kapangyarihan, ngayon ay wala nang ibang magagawa sa sitwasyong ito. Si Luo Sandao, na nasa likuran nila, ay nanatiling tahimik. Bago magsimula ang labanan, may naglunsad ng malakas na slash patungo sa kanila, na nahati ang lupa sa dalawa. Inutusan ng taong ito ang lahat na tumabi dahil dumating na ang Grand Instructor na kilala bilang King of the Celestial Sword. Nang makita ito, parehong na-deactivate ni Jiang at Xiao Bihan ang kanilang mga kapangyarihan. Nagsimula siyang tumingin sa direksyon ng pag-atake at hindi niya maiwasang magtaka kung sino ang King of Celestial Sword. Ang instruktor na ito ay ang parehong tao na iniligtas ni Jiang Chen mula sa puno at siya din ang guro ni Jigang. Pinahaba niya ang espada patungo sa kanila at, sa seryosong tingin, ipinaliwanag na kung sino man ang maglakas loob na magdulot ng gulo bago magsimula ang kampo, kailangan nilang harapin ang kanyang espada. Nagsimulang tingnan ni Jiang Chen ang instruktor at hindi niya maiwasang mabigla at magsimulang magpawis. Hindi siya makapaniwala na ang kakaibang matandang nakatagpo niya sa kalsada ay ang pinunong tinatawag na King of Celestial Sword. Sa pamamagitan lamang ng isang paggalaw ng kanyang lakas ng espada, pinapanginig niya ang 4 na dakilang henyo hanggang sa sila ay hindi kumikibo. Hindi niya alam kung ang kanyang maliliit na insekto ay nawasak din ng kanyang sword shockwave.